Tinalakay ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang ilang mahalagang issue sa bansa katulad ng pagsuporta sa panukalang pagban sa mga Tsino na nagpapalaganap ng misinformation sa West Philippine Sea, maging ang masusing pag-aaral rin sa wage hike bill. Ang detalye ng report ihahatid sa atin ni Kate Renia. Suportado ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang panukalang tit for tat na hakbang laban sa travel ban ng China kay dating Senador Francis Tolentino dahil sa madalas na pagpuna nito sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Representative Asidre, nararapat lamang na magpakita ng konkretong paninindigan ang gobyerno sa isyu ng soberanya ng bansa. Dapat mas ipakita natin hindi lang sa salita kundi sa gawa mismo ang ating paninindigan tungkol sa mga usapin ng West Philippine Sea. Lalong-lalo na sa sitwasyong ito na meron tayong isang dating senador na talagang tumindig at ipinakita ang kanyang suporta sa posisyon ng ating bansa. Dapat din anyang ituring na badge of honor ang pagbawalan ng China ang isang tao dahil sa pagtatanggol sa bansa. Tama nga si Senator Tolentino, no, kung ito po'y ang parusa, ang consequence kung sasabihin doon sa mga paninindigan niya, he'll consider it a badge of honor. And I think I would agree with him. It would be a badge of honor for anybody to have to face the consequences, no matter how dire it may be, for standing up for our country's sovereignty. Saad pa ng mambabatas, sumasang-ayon siya sa suhestyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magpatupad ng parusa laban sa mga opisyal ng China na nagkakalat ng maling impormasyon. Hindi naman sang-ayon si Representative Asidre sa pagtanggal ng confidential funds sa mga ahensya at lokal na pamahalaan. Anya, mahalaga ang mga pondo para sa LGUs na may mga ginagawang aktibidad kaugnay sa public order at security, maging ang anti-insurgency measures. Iginiit din niya na hindi dapat husgahan ng pondo dahil sa mga napaulat na pang-aabuso sa pondo tulad ng issue sa umano'y maling paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. I think, personal ko po tong opinion, dapat hindi ho natin hinuhusgahan ang mga pondo dahil po sa mga nang-abuso dito. We have to also learn, we must also be able to ascertain the usefulness of certain mechanisms with the merits, with the good that they are able to do. And the same is case with confidential funds. Iminungkahi rin niya ang pagpapalakas ng guidelines at karagdagang requirements para sa mga ahensyang humahawak ng pondo, pati ang pagpapahusay ng oversight mula sa Commission on Audit o COA. Mahalaga lang, inasayayos natin ang legal framework at yung paano po gagamitin. And also, to be sure na merong sapat na oversight ang mga ang COA, for example, at even po yung ibang mga agencies na may ganitong pananagutan. Ibinahagi ni re-elected Tingog Party List Representative Asidre ang suporta sa pagpapalakas ng defense industry ng Pilipinas. Kasunod ito ng pagtalakay ng US Congress ukol sa panukalang batas sa co-production ng ammunition at military supplies sa mga kaalyadong bansa kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa mambabatas, mahalaga ang pagpapabuti ng kakayahan ng bansa sa paggawa ng mga bala at kagamitang pangdepensa, hindi lang para sa self-sufficiency kundi upang mapalakas ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ipagtanggol ang bansa. So malaking bagay po kung meron tayong expertise na makukuha or capacity na makukuha that would put us in a much better position in terms of defense capability. Samantala, itinanggi naman ni Representative Asidre ang mga paratang na matagal ipinasa ng Kamara ang panukalang wage hike. Well, it would be very unfair to really consider na sasabihin natin na tinagalan ng House. Kung makikita nyo yung version po natin sa legislated wage hike, kung saan isa tayo sa mga pangunahing may akda, nagpapakita ng stronger commitment ng mga members ng House na posible ang 200 legislated wage increase. Anya, pinag-aralan nilang maigi ito upang matiyak na maipatutupad ng maayos ang bersyon ng panukala. Sa 20th Congress, inaasahan ng mambabatas ang parehong dedikasyon sa mga mahahalagang issue tulad ng wage hike at oil deregulation na nangangailangan ng consensus bago maipasa. So in the 20th Congress, I also expect the same amount of diligence.
may mga bagay kasi na pwedeng madaliin. May mga bagay din na it would take time for us to build consensus. At least ngayon, no, part of the work, a significant part of the work, of the research, of the debates have already been made at the 19th Congress. And so we expect also that this time around, we will be able to push for these bills more efficiently. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.